Yun nga, sa appliances may masira, biglang masira, kung tingin mo na kaya pwede mo nang palitan at dapat na talagang palitan, pwede mo siyang gamitin kaysa kukunin mo siya dun sa savings mo na ilalabas mo yung savings mo para ibili yung ano. Of course, may tubo talaga. Guys, welcome po ulit sa aking channel. This Lynn Malakay po, Simplify Happiness, simpleng buhay, buhay na walang arte, less stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for today. Isang magandang buhay po sa ating lahat. Ngayon is araw po ng January 26. So, iyan po ay araw po ng Biyernes. So, ako'y papasok po. Panghapon po yung aking duty. So, alis po ako dito ng 12:30 PM. And then, uwi na tayo midnight na. So, yan. Yan ang buhay ng isang nanay. So, ano ba yung gusto kong share o ibahagi sa inyo sa araw na ito? Syempre, ayan, ang mga mami na gumagamit ng credit card. So, ito yung ating credit card. So, yan. Alam niyo guys, napaka-useful nitong credit card na ito. So, paano ba ito na-i-offer sa akin? So, syempre, dapat sa akin, ano lang to dapat may account ka sa banko and then yan, i-offer ka nila ng credit card. So, start ka nilang i-offer. Then, pagka ayaw mo, tatawag sila sa bahay. Hanggang sa yan nga, na pilitan ako talagang kumuha kasi nga, ino-offer sa akin. Una kasi ayoko nito guys, kasi sabi ko, baka, mabaon tayo, baka hindi tayo makaahon dito sa utang sa credit card. So, ito po ay utang. So, talagang kailangan natin na iyan mabayaran kung tayo ay gagamit ng credit card. Kasi guys, kaya po ako kumuha ng credit card kasi nakiki-ride ako sa credit card. So, credit card ng kapatid ko. So, pag may mga item ako na gustong kunin doon, so sa kanya ko kinukuha yung item na gusto kong kuhanin. Madami beses din ako nakiride doon. So, hindi naman ako pumalpak sa pagbabayad. So, never ako na late. Wala naman kaming issue. Kasi ayoko talaga magkakaroon ng issue about money hanggat maaari kahit ang dami nating bayarin. So, nung time na in-offer sa akin to ng bangko, sabi ko, why not? Sabi ko, kasi sabi ko, nakakabayad naman ako doon sa kapatid ko. Wala akong naging problem. So, bakit hindi? So, yan, tinry natin. So, in-offer tayo at na-approve. So, ayan, dineliver dito sa bahay. So, ito pangalawa na to guys kasi na-expired na siya. So, ginagamit ko to for 6 years na. So, ayan. Bakit ko ba ito na-share? Kasi nga, last December or November, last payment ko doon sa kinuha ko. So, nagagamit ko siya. Mayroon akong item na kinuha, appliances. So, hinuhulugan ko siya. And then, nagagamit ko rin siya pang grocery. So, sabi ko, pag tungtong ng January, gusto ko sana wala akong utang or loan sa credit card. Gusto ko kasi, sabi ko, yung pagpasok ng taon is maganda. Maganda yung bungad sa atin 2024, yan, sa utang. So, sabi ko, wala. So, natuwa lang ako kasi guys, sabi ko, nasa iyo rin naman pala yun, yung discipline mo sa sarili mo, kung paano mo gagamitin ang credit card. So, sabi ko, meron kasi akong gustong kunin guys. So, ayan, nung December, gusto ko siya talagang kunin, pero sa susunod ko na yun, ikukwento sa inyo kung ano yun gusto kong kunin at kung paano ko ito napigilan. So, ngayon, wala tayong debt free tayo. Yan, wala tayong utang ngayon sa credit card. So, may binabayaran ko lang ito yung monthly membership. So, nasa sayo rin pala yun bilang ikaw, isang tao, isang individual na gumagamit ng credit card, kung paano mo kukontrolin yung sarili mo. So, para huwag kang mabaon sa credit card. So, kanya-kanya naman tayong pananaw, kanya-kanya tayong opinion, kung ano ba yung pananaw natin sa credit card. Kasi nung una sa akin to, nung una kasi ayoko talaga kasi may mga tao ako na nakita na gumagamit ng credit card na nabaon sila, and then plus minsan tumatawag sa mga phone, ginugulo sila. So parang sabi ko, ang mindset ko, baka maging ganun ako, tatawagan ako, tatakutin ako. Siyempre nakakatakot yung mga sinasabi nila pag hindi ka magbabayad ng credit card mo. So sabi ko, baka mangyari sa akin yun. Sabi ko, ayoko. So yung in-offer sa aking credit card, depende naman yon sa kung ano yung limit or capacity nung i-declared mo na sahod mo. So yung akin na in-offered is okay lang po ako doon sa minimum amount na
minimum amount na in-offer nila sa akin, kung magkano yung aking loanable dito, okay lang po ako. So, masaya ako doon kasi at least hindi ka natetempt na kumuha ng malaki, ng marami, di ba? At yung kagaya na sinabi ko, nasa sarili mo naman pala yung kung paano mo makokontrol yung paggamit ng credit card. So, nagamit ko to last year, sabay-sabay grocery, plus may binabayaran ako. Ayan, nakikita nyo yan, yung aircon na yan. Yung kalahati po ng aircon na yan, ayan, yan po ay inverter. Yan, nasa likod ko na yan. Guys, yung kalahati niyan is, kalahati ng price na yan is, kinuha ko po sa YouTube sahod ko. So, yun. And then, yung kalahati, hinulugan ko. Sa last mga October siguro, ayun, last October, nabayaran ko na siya, na fully paid ko na siya. So, yun, sabi ko, pahinga muna tayo. So, October, November, December, January. So, 3 months na tayong walang binabayaran. So, at least, ayan, sabi ko, pagpasok ng taon, wala tayo, clear tayo sa credit card. So, sabi ko, nasa iyo rin pala yun bilang isang individual nga, kung paano ka hindi mababaon ng utang sa credit card. So, dapat yun nga, yung mindset mo, yung control mo, yung pananaw mo sa financial na buhay mo, yung paghawak mo ng pera, yun nga, dapat malaking factor kung ikaw kukuha ng credit card. Yun dapat, alam mo sa sarili mo, yung capacity mo na makabayad, and then yung disiplina sa paghawak ng pera o pananalapi. Nga nasabi ko yun, pwede ka naman palang paano mo maiiwasan na mabaong ka sa credit card na hindi mo naman siya dapat i-let go. So yun, kasi yung iba nga na nabaon, kumbaga kasi nakita ko na may mga na-experience po ako na nakita ko kung paano sila yung iba nga tumatawag sa phone. So, yan, mga may message pa. Plus, tatawagan pa minsan yung mga doon sa, minsan oras pa ng diba? So, yun, nakita ko kasi kung paano nga yung mga nabaon sa credit card na gano'n. So, parang sabi ko nga, baka nga mangyari sa akin. So, pwede ka naman pala na kumbaga sabi nila, ayoko na talaga, hindi na talaga ako magki-credit card, ayoko na gano'n, sabi yung mga, ang mga word na nabibigkas nila. So, sabi ko, pwede ka naman pala na hindi ka mababaon dito, na hindi mo rin siya ile-let go. Kasi why? Kasi, for me kasi ito, magagamit, dahil nga sa experience ko, nagamit ko rin po siya sa pang-emergency. So, ayan, na pang-emergency, na time na na-aksidente yung husband ko, nagamit ko po siya. So, malaking factor. Kaya, ayan, wala tayong utang sa credit card, pero hindi ko siya i-let go. Kasi why? Kasi, kumbaga, time na mangangailangan ako kasi magagamit mo siya magagamit. Halimbawa, may nasirang biglang appliances dito sa bahay. So, kesa ang thinking ko, yun nga, sa appliances may biglang masira, kung tingin mo na kaya, pwede mo nang palitan at dapat na talagang palitan, pwede mo siyang gamitin kaysa kukunin mo siya dun sa savings mo na ilalabas mo yung savings mo para ibili yung of course may tubo talaga ito. So yun, may tubo. So ito, kaya nga sabi ko nga, pwede rin siyang gamitin pang emergency. Ba, may bigla ang nasira, kagaya nung kala namin, sumisingaw na pala yung aming pinakagasol dun sa ilalim. So bilang isang nanay, kumuha po ako ng oven na may 3 burner dito rin po. So yun, naitawid ko naman siya, nabayaran ko. So yun pala, dapat kung kukuha ka pala ng yun, kung magkakaroon ka, mabibigyan ka man ng opportunity na magkaroon ng credit card. So syempre, napagkatiwalaan ka ng bangko, binigyan ka ng pagkakataon, yun, yung tiwala na binigay sa iyo ng bangko, na yan, nabigyan ka ng credit card. Kasi hindi naman lahat na mabibigyan ng credit card, kumbaga yan, napili ka, pinalad ka na magkaroon ng credit card, nag-offer sa'yo, so yan, na-approve ka, so yan, pinagkatiwalaan ka ng bangko, pinagkatiwalaan ka na ayan, na ikaw mangutang sa credit card. So yan, wag nating sirain yung tiwala na binigay ng bangko. Although, yun nga, dapat talaga, yung disiplina pa rin sa paggamit, yun nga, talagang iba yung control, yung pag-isipan mo na kung dapat ba na kumuha or gamitin. So ngayon kasi kasi no, nakikita ko doon sa may mga iba, ang daming hawak na credit card, 5, 3, 4. So ako kasi meron pa akong isa. So hindi ko na siya inopen, hindi ko na rin siya ginamit kasi ito, why? Kasi gamay ko na siya kung paano ko siya gamitin. So hindi ko na rin alam kung saan na ilagay. So yun,
yung kung saan pumapasok yung YouTube sahod ko, yun, nag-offer sila sa akin. So, yun, pinadala nila dito sa bahay. So, hindi ko na siya binuksan kasi alam, hanggang dito lang yung talaga yung capacity ko. Alam ko na bayaran. Kaya, eto na lang. So, hindi ko na siya nawaglit na, hindi ko na alam kung saan nakalagay. So, sabi ko, pwede naman pala gano'n na na hindi ka mabaon sa utang sa credit card na hindi mo siya i-let go. Kasi, for me, kasi nanghihinaya ko na ano ko siya, tawag dito, kumbaga, hindi ko, kumbaga, i-ano ko, i-surrender ko or wag nang mag-credit card. Nanghihinayang po ako. Siyempre, yung iba yan, prepared nila na gamitin yung credit card. So, hindi naman porket siyempre, yung mga iba, mas marami pang ang pera sila, mas marami pa silang savings, mas marami silang source of income, nagki-credit card. Lalo na yung ibang may mga tindahan, yun, nakikita ko pag minsan nagbabayad ako sa store. So, ginagamit nila kasi maganda po ang credit card. Basta yun, na-disiplina mo yung paggamit, paghawak ng credit card. So, bakit ko ito na-share? Kasi yun yung natutuwa ako kasi na-control ko yung sarili ko na huwag gamitin gamitin muna pansamantala yung aking credit card. Kaya yan, natutuwa ako kasi may pinag-iisipan akong gusto sanang kunin. So minuni-muni ko muna sa sarili ko kung kailangan ba yun. So yun, kung may chance at na-offeran ka ng bangko, kung ma-approve ka, yun, be thankful kahit paano. Yan, magagamit mo kasi ito pang emergency, just in case na talagang yung na-delay yung dating ng pera mo, or na-delay yung yung inaasahan mong budget. So yan, magagamit ko sa mga nanay na kagaya ko po. Ayan, yung ating credit card. Maganda po siya. Maganda ang credit card. Ayan, na magagamit mo sa pangangailangan, sa oras ng pangangailangan mo. Basta yun nga, dapat disiplinado ka, disiplinado ka sa paghawak at pati yung sarili mo, alam mong kontrolin, alam mong pigilan. Kasi why? Kasi ikaw rin yung mababaon, ikaw rin yung mahihirapan. So dapat ganun huwag natin ilalagay yung ating sarili sa sitwasyon na mahihirapan tayo. Kasi mahihirapan tayo na, alam nyo na, yung pagdating ng ating buwan ng mga bayaran. So yan, dapat alam nyo yung talaga, ng tamang paggamit ng credit card, si due date at si cut-off. So, yun, ang due date at ang cut-off. So, ayan, dapat kabisado mo kung paano siya ipapasok doon sa iyong budget. So, yun, si cut-off at si due date. So, ayan, na-memorize ko na yan nang ginamit ko yung credit card. So, yun, pwede mo naman talaga pala na huwag siya i-let go na hindi ka baon sa utang. So, yun, at bayan mo lang dyan, nandyan lang sa'yo si credit card. Video na ito ay ayon lamang po sa aking experience. Ayan, bilang isang nagbabudget ng nanay. So, bilang isang nagbabudget na nanay, malaki ang naitulong po ng aking credit card sa aking pagbabudget. So, ayan, lalo na yung aking mga gamit na kinuha dito. Talagang nagagamit ko po siya ngayon dito, yan, sa credit card. So, yan, since na ito ay aking ginamit or yun na pagkaloob sa atin, wala po akong yung delayed payment or why? Kasi yun nga, bago ako talaga kumuha ng credit card, sinuri ko muna yung aking sarili at tinanong ko ng maraming beses kung kaya ko ba. Since nga na nakikiride tayo sa iba, grab na natin ito. So yun, again, ang video na ito ay ayon lamang po sa aking experience. So syempre, respeto po natin yung iba na yun, ayaw ng credit card. So yun, kanya-kanya po tayong pananaw, kanya-kanya tayong opinion. So ayan, irerespeto po natin iyon. So for me, bilang isang nanay, ito, great help po to sa aking pangangailangan sa oras ng pangangailangan ang credit card.